Mga kapuso, kalbaryo pa rin sa ilang lugar sa Metro Manila at karatig lugar ang kawalan ng supply ng tubig dahil po sa El Nino Contingency Plan ng Manila Water. Narito po ang News TV Quick Response Team sa barangay Bagong Ilog sa lungsod ng Pasig na isa po sa mga lugar na apektado ng water interruption. Tuloy-tuloy pa rin ang pagrarasyon ng tubig sa mga residente rito sa Pasig. Ang mga lalagyan ng tubig ng mga residente ipinosisyon na sa labas ng mga bahay. Round the clock na rin ang pagrarasyon ng Manila Water. Kani-kanyang diskarte naman ng mga residente para matipid ang naipong tubig. May mga umiinit na nga lang ang ulo, lalo't sinabayan pa ng mainit na panahon ng kawalan ng tubig. Himutok ng ilan, wala na nga silang panligo, wala pang pansaing. Malas pa ng ilang residente dahil naubusan na sila ng tubig. Ang ilang kainan, dumidiskarte rin, kinokontian ang putahe o di kaya'y hindi muna nagluluto ng masabaw. Mula po sa mismong mga residente, kumuha tayo ng kanilang mga karanasan at sentimiento. Makapiling natin live si Binibining Franz Jane Obera. Siya po isa sa mga residente dito nga po sa Barangay Ilog at apektado ng water eruption. Ma'am, magandang hapon. Welcome sa QRT. Kamusta po kayo? Unang-una. Sobrang hirap, sobrang pagod. Para pong binugbog po yung katawan po talaga namin. So, ngayon po ay Martes, pang ilang araw na. Pang-limang araw na po. Pang-limang araw. So, Opo. paano na irarauso? Dahil nakita nyo naman sa likuran natin, kailangan nyo po talagang, pila. kailangan nyo po talagang magtipid ng tubig. Lalong-lalo na po sa pag hugas po ng plato, kailangan po magtipid, yung paggamit po ng tubig, na dati 2 balde po yung nauubos namin, ngayon po 1 na lang. Sa mga bata po na dapat 2 beses naliligo sa gantong panahon, 1 beses na lang po, wala na rin pong hilamos, sipilyo na lang din po. Naku, talagang masaklap. Ano? Lalo kung masebo yung ulam. Papaano ngayon huhugasan kung wala nga tumutulong na isang patak na tubig doon sa gripo nyo po? Ang halos po karamihan sa amin, gumagamit na lang po ngayon ng paper plate sa plato po. Tapos yung pagluto po ng ulam, bumibili na lang po kami halos sa mga karinderya na meron po kaming mabibila na ulam. Okay. Paano ngayon ang diskarte sa pag-igib ng tubig? Napakarami po natin. Dito, sobra. Dito. Sige, paano ang diskarte? Yung mga ibang bata po sa amin na maliliit, halos hindi na po sila talaga nakakapasok sa eskwelahan. Kasi mas gugustuhin po nilang tumulong na lang po para po kahit magbantay lang po ng tubig or yung mga maliliit po na mga Wilkins. Ayun po, nakakatulong naman po sila. Tapos tulong-tulong po sa pagbubuhat, pagpagod na, yung ibang kapatid naman po, ganun. Nairaraos po ba natin yung paglalaba? Dahil hirap na nga tayo sa kusina, hirap na tayo sa palikuran. Paano ngayon ang paglalaba? Paunti-unti po. Paano diskarte? 3 piraso, ngayong araw, lalaban namin. Sa susunod, hindi na naman. Sa susunod, maglalaba. Yung nagamit po namin ngayong araw, malalaban po namin. Tapos, yung pinakatubig namin na punong-puno na umaapaw ngayon, kalahati na lang po. Okay. Labas-masok ko yung mga fire truck kanina hanggang kagabi nung napadaan ako rito. Paano ho yung rasyon ng tubig dito? Paano ang actually, yung mga dumadaan po, yung mga dumadaan po talaga na yon, hindi po lahat yon na humihinto po dito sa amin. Bilang na bilang po yung humihinto na rasyon po dito sa amin. Sobrang hirap po talaga. Halimbawa po, sa isang truck ng bumbero na paparada, ilan ho ang nasisilbihan noon na pamilya o bahay? Lahat po kami. Sa isang truck po na malaki, lahat po kami. Pero yung sasabihin mo pong uulit ka po dahil hindi pa puno yung paglalagyan mo po ng mga drum, ng mga lalagyan mo po na inipon, hindi po talaga na pupuno. Binibigyan ho ba ng limitasyon, Franz? Yung halimbawa, ikaw, ilan wala yung naman po. Ilan ang pondo mo ngayon? Marami po, pero karamihan po maliliit na balde, maliliit na planggana, yun lang po. Paano tulungan ngayon sa magkakapitbahay? Ayun po. Pagka, kunyari po kami po nakatapos na meron po akong kapatid na lalaki, yung kabilang kapitbahay po namin na matanda po, na halos bata yung mga kasama, yun po, tinutulungan naman po. Pasado 5:00 na, Franz, ano ang sabi sa inyo ng barangay o ng lokal na pamahalaan? Abiso mula sa Manila Water. Anong oras yung susunod na rasyon? Actually, ang rasyon po talaga is, in-announce na po is 2 to 10 lang po. Okay. Pero kanina po, siguro may naawa po sa amin na napadaan, na meron naman po silang laman na tubig, kaya po nagbigay sila. Yun po. Okay. Yung paano yung pagsasayang ng bigas? Kailangan din ng tubig doon. Opo. Yung pagsasayang ng bigas, pati po yung tinapon mo, yung pinagugasan mo po ng bigas, iipunin mo para panghugas na lang po sa CR po. Yung supply ba ng mineral water, kung saan kayo kumukuha, yung inuming tubig, Opo.
kung kayo ay naka-bottled water o yung water dispenser. Opo, water dispenser. Nahihirapan din ba kayo ngayon? Sobra po. Lalo na po, ang gastos din po sa bibili pa po kami, kailangan po talaga namin bumili ng sa sa mga water station po. Yun po. Hindi naman, wala naman problema sa supply o sa presyo. Wala naman po, pero Ganun pa rin yun ang nga presyo. lang po talaga magastos kasi Okay. tsaka po sanay naman po kami na umiinom sa mga Yun po. Okay. 10 na mga kasama mo sa komunidad na ito, baka gusto mong ikaw na manawagan sa pamamagitan ng programa para makarating sa mga kinaukulan. Ano inyong panawagan? Nananawagan po kami sa lahat po ng siguro naman po, alam po natin lahat na mahirap po ang mawala ng tubig. Di bali na pong mawala ng kuryente, wag lang po tubig. Kahit man lang po sana sa isang araw, magkaroon po kami sa gripo ng 2 oras na supply ng tubig, yun lamang po. At kung hindi naman po kami magkakaroon ng tubig, sana yung supply namin sa araw-araw, umaga magkaroon po kami, pati po yung gabi, para po mairaos namin yung mga pangangailangan namin sa tubig. Yun lang po. Mga kapuso, si Binibining Franz Jane Obera, siya po isa sa mga residente dito po sa Barangay Bagong Ilog na siya namang talagang tinamaan ng water service interruption. Maraming salamat po. Sana'y makatulong ang programa na ito. Thank you po, sir. Sa Mandaluyong naman, sa mga bumbero na umaasa ang ilang customer ng Manila Water na apektado ng kawalan ng tubig sa Barangay Highway Hills. Pumila ang mga residente ng isang condominium sa rasyon ng tubig mula po sa truck ng bumbero. 3 araw na raw walang tubig roon. Umaasa rin sa rasyon ng tubig mula sa mga bumbero ang mga taga-barangay Barangka. Sabi ng isa sa mga residente, nakaantabay lang daw sila sa pagbabalik ng tubig. Hindi raw kasi parehas ang oras nito kada araw. Pinakukuluan pa nila ang tubig na iinumin o gagamitin sa pagkain. Madilaw raw kasi minsan ang lumalabas na tubig sa gripo. Nagpaliwanag naman ang Manila Water kung bakit hindi laging nasusunod ang abiso ng water service interruption na inilalabas sa kanilang website. Ayon sa Manila Water, hindi kasi nila mapuno ang kanilang reservoir dahil sabay-sabay nag-iimbak ng tubig ang mga consumer. Ginagawa raw nila ang lahat para matugunan ang sitwasyon. Sa ngayon, aabot na sa 250,000 consumer na ang apektado ng problema sa supply ng tubig. Ang Maynilad, magbibigay ng 50 milyong litro kada araw sa Manila Water para maibsan ang problema. 50 bahay naman sa Taguig, Parañaque at ilang bahagi ng Quezon City ang posibleng makinabang. Makatutulong pa sana ang water treatment plant sa Cardona, Rizal para madagdagan ang supply ng tubig pero naantala ito ng 2 buwan. Sa ngayon, hindi pa masabi ng Manila Water kung kailan babalik sa normal ang supply ng tubig. Ayon naman sa Department of Trade and Industry, hindi dapat tumaas ang presyo ng mineral water sa gitna ng kakulangan sa tubig. Bukod sa hindi Manila Water o Maynilad ang pinagmumula ng tubig nito, lumang stock pa ang nasa merkado kaya dapat daw ganoon pa rin ang presyo. Mga kapuso, dapat maging wais sa pagkonsumo ng tubig. Narito ang ilang QR tips. Para iwas aksaya sa tubig, siguraduhing nakasarang maigi ang mga gripong hindi ginagamit. Tignan kung may taga sa mga gripo, tubo at tangke ng inodoro, kung meron ipagawa agad. Tuwing magbabanyo, iwasang mag-flush kung hindi naman kailangan. Sa pagligo, magtimba at tabo na lang imbes na mag-shower. Pero kung hindi maiiwasang mag-shower, huwag magbabad. Isara rin ito habang nagsasabon at nagsashampoo. Kung may bathtub, huwag paapawin ng tubig. Isara rin ang gripo. Kung naguhugas ng kamay, nag-aahit o nagsisipilyo. Sa halip, magbaso. Sa mga labada, unahing ibabad ang mga pinakamaruming damit para madaling maalis ang dumi. Kung mano-manong maglalaba, gumamit ng planggana o batya na may tamang dami ng tubig. Huwag hayaang nakabukas ang gripo at umaapaw ang tubig mula sa batya. Kung gagamit ng washing machine, tiyaking marami ang lalaban at gumamit ng tamang dami ng detergent o sabon. Sa pagkain at pagluluto, tamang dami rin ng tubig ang gamitin. Laging ubusin ang inuming tubig. Kung may palalambuting karne, imbes na paladaanin sa tubig gripo, ilabas na lang sa ref ng maaga. Magugas din ang prutas, gulay at maging mga pinagkainan sa planggana o lababong puno ng tubig. Saka nalang buksan ang gripo sa pagbabanlaw. Pero ang pinag-uugasan ng mga iyan, pati ang hugas bigas, huwag itapon. Pwede kasi itong ipandilig sa mga halaman. Itaon yan sa umaga, dapat tapon o kapag makulimlim, imbes na sa tanghali o panahong mahangin para hindi agad matuyo ang tubig. Pero huwag ding dalasan ang pagdidilig para hindi malunod ang halaman. Sa mga may sasakyan, gumamit ng timba at basahan sa paghugas nito. Imbes na mag-hose at sponge, huwag na rin mag-hose sa paglilinis ng garahe, gumamit na lang ng walis tingting. Mga kapuso, good news po para sa mga taga-barangay Bagong Ilog habang tayo sumasay papawid. Isa pong fire engine ng Pasig Brotherhood
Filipino-Chinese Volunteer Fire Association, isang non-governmental organization at dumating dito po sa kanilang kinalalagyan at ngayon po ay kasalukuyang nag-distribute at namimigay ng tubig mula po sa kanilang fire truck. Yung pong karamihan sa mga residenteng ating nakausap na nakapila po ngayon, mga kapuso, sila po yung mga residenteng hindi pa ho nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng tubig mula po nang magsimula ang pagrarasyon alas 2 kaninang madaling araw. At gaya na rin po ng nabanggit sa atin ng lokal na pamahalaan at ng Barangay Bagong Ilog, hanggang alas 10 po inaasahan ng mga residente yung pagdating ng mga fire truck dito po sa kanilang kinalalagyan para po sila ay mabigyan pa ng karagdagang supply ng tubig.